Sa loob ng mga dekada, may dalawang pangunahing militar na superpower, ang United States at Russia. Pumasok ang China sa laban bilang ikatlong pangunahing kapangyarihan noong 2000s, kasabay ng malawakang modernisasyon ng kanilang militar. Dahil dito, halos pumantay na ito sa dalawang kinikilalang kapangyarihan. Pero binago ng digmaan sa Ukraine ang lahat. Sa maraming paraan, nabunyag na parang papel na tigre lang ang Rusya. Pagdating naman sa Ukraine, lalo lang itong lumalaki at lumalakas. Hanggang sa punto na balang araw ay maaaring malampasan pa nito ang Rusya bilang isa sa pinakamalalaking military superpower sa mundo. Ganito binubuo ng Ukraine ang isang military empire na mas malaki pa kaysa sa Rusya, at nagsisimula ito sa isang mahalagang kagamitan, mga drone. Noong Hulyo 25 iniulat ng Kyiv Independent na sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nakipagkasundo siya ng isang kakaibang kasunduan tungkol sa drone kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Bakit napakahalaga ng kasunduang ito? Hindi tulad ng karamihan sa mga kooperasyon na nakita sa pagitan ng United States at Ukraine mula nang ilunsad ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang kanyang pananakop. Ang kasunduang ito ay hindi tungkol sa pagbibigay ng United States ng mga armas sa Ukraine, kundi kabaliktaran. Bilang bahagi ng bagong kasunduang ito, magsisimula ng magbenta ang Ukraine ng mga drone sa militar ng United States. Ang bagong kontrata ay nagkakahalaga ng $10-30 bilyon. Ang kasunduang ito ay bahagi lang ng mas malawak na kasunduan na tinatawag ni Zelensky na panalo para sa parehong panig. Iniulat ng Kyiv Independent na magsisimula ng magbenta ang Ukraine ng mga drone sa United States, kapalit ng pagtanggap ng Kyiv ng iba pang mga armas na gawa sa United States. Maaaring ituturing na direktang palitan ito, kung saan ginagamit ng Ukraine ang husay nila sa paggawa ng drone para makakuha ng mas maraming kagamitang kailangan nila mula sa United States, habang nakakakuha ang United States ng mabilisang paraan para makasabay sa Ukraine sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng drone. At hindi lang ito ang tanging kasunduang may kinalaman sa drone na naabot ng Ukraine at United States kamakailan. Noong Hulyo 28, 3 araw, matapos i-anunsyo ni Zelensky ang kasunduang panalo para sa Ukraine at United States, lumabas ang balita na makakatanggap ang Ukraine ng 33,000 artificial na intelihensya powered na drone kits mula sa United States bago matapos ang 2,025. Sa bagong kontratang iyon, makikipagtulungan ang kagawaran ng depensa ng United States sa isang kumpanyang Aleman na tinatawag na Alterian para sa kasunduan. Dahil dito, magagamit ang Alterian software na natatanggap na ng Ukraine sa mas maraming drones kaysa dati. Particular, ang pinakabagong padala ng artificial na intelihensya drones ng Alterian ay 10 beses na mas marami kaysa sa anumang natanggap ng Ukraine mula sa kumpanya noon. Ayon kay Lawrence Meyer, Chief Executive Officer ng Alterian, nagpapadala na sila ng 10,000 produkto dahil sa tinatawag niyang walang kapantay na kasunduan. Ang mga bagong kit na ito, na binubuo ng compact na mga computer na tinatawag na Skynodes, na may kasamang kamera, radyo, at Alterian software, ay kayang gawing artificial na intelihensya charge weapons, ang dating manual na mga drone na kayang mag-track ng gumagalaw na target at lumaban sa panggugulo ng signal ng Russia. Ayos lang lahat ito. Maaaring isipin ng iba sa puntong ito na madali lang ito. Pero ano ang kinalaman nito sa pag-usbong ng Ukraine bilang isang bagong pandaigdigang military superpower na kayang tapatan ang Russia? Magandang tanong yan na may ilang sagot. Pero ang pinakamahalaga ay simple lang. Pinatunayan ng digmaan sa Ukraine na ang mga drone ay hindi na lang para sa hinaharap. Sila na ang kasalukuyan. At ang isang hukbong gustong seryosohin ay kailangang may malawak na hanay ng mga drone na magagamit laban sa mga kalaban nito. Ipinapakita ng dalawang kasunduan na mas nauunawaan ng United States ang katotohanan iyan kumpara sa karamihan. Pag-isipan mo ito saglit. Handang tumanggap ang United States ng hanggang 30 bilyong halaga ng mga drone kapalit ng mga sandata na ilang taon lang ang nakalipas, ay itinuturing nitong mas mataas ang antas kaysa sa mga drone. Malaki yon. Ipinapakita nito na ang mga drone ang naging malaking salik sa makabagong digmaan. At sa aspetong ito, ang Ukraine ay mas nauuna na kaysa sa karamihan ng mga militar sa mundo. Suriin mo na lang ang laki ng kanilang produksyon ng drone upang makita ito.
Noong Marso, iniulat ng Forbes ang ambisyon ni Zelensky para sa produksyon ng drone ng Ukranya. Nagtakda siya ng target na 45 milyong drone na gagawin kada taon, habang binibigyang diin na ang Ukranya na ngayon ang nangunguna sa drone warfare sa buong mundo. May nakita si Zelensky. Alam niya at ng kanyang mga kababayan, marahil bago pa ang iba, kung gaano kaepektibo ang mga drone sa paglaban sa lahat mula sa mga tangke hanggang sa mga makabagong sistema ng depensa sa himpapawid. Paulit-ulit na pinatunayan ng Ukranya ang kahalagahan ng mga drone at aktibo itong nag-i-innovate sa larangang ito. Nasa punto na ngayon na nakakagawa sila ng 45 milyon kada taon. Ibig sabihin, ang kanilang hukbong drone ay magiging higit 4 na beses ang laki kumpara sa aktibong militar nila, na ayon sa Global Firepower ay may 70,000 na aktibong miyembro. Sa katapusan ng 2025, ang Ukraine ay gumagawa ng mahigit 4 na drone taon-taon para sa bawat sundalo nila, at maaari pang mas marami. Noong Marso rin, iniulat ng Kiev Independent ang mga pahayag na ginawa ni tagapayo ng Pangulo ng Ukranya na si Alexander Kamyshin. Itinuro niya na may kakayahan ang Ukranya na lampasan ang target ni Zelensky na 45 milyon. Ngayon, isang tagagawa pa lang ay kayang gumawa ng 4,000 na ganitong first-person view drones kada araw, at iyan ay isang tagagawa pa lang. Mayroong mahigit 150 na mga tagagawa sa ating bansa. Ang kakayahan natin ay makagawa ng mahigit 5 milyong first-person view units kada taon ayon sa kanya. Ang tanging pumipigil sa Ukraine na makagawa ng ganoon karaming drones ay ang kakulangan ng pondo para sa patuloy na lumalaking bilang ng mga tagagawa nito. At inulit ni Zelensky ang mga komentong ito makalipas ang ilang buwan sa NATO Defense Industry Forum sa The Hague nang sinabi niyang mayroon ng manufacturing base ang Ukraine na kayang gumawa ng 8 milyong drones kada taon. Ang potensyal ng ating produksyon sa depensa ay lumampas na sa 35 bilyong United States dollars. Kasama rito ang halos 1,000 uri ng mga produkto mula sa artilleriya at na tradisyonal na mga sasakyang pandigma hanggang sa mga advanced na drone ng, sa totoo lang, lahat ng uri at mga misil. Ngunit mga 40% ng potensyal na ito kulang sa tamang pondo. Totoo, problema yan. Halimbawa, kaya nating gumawa ng mahigit 8 milyong drone ng iba't ibang uri bawat taon, pero ang pondo ay sapat lang para sa mas kaunti. Kung isasantabi ang issue sa pondo, ipinapakita nito ang isang bagay. Todo na ang Ukraine sa teknolohiyang magiging susi para gawing military superpower ang kahit anong bansa ngayon at sa hinaharap. At hindi lang sa dami nangunguna ang Ukraine sa sektor ng drone, isa rin ito sa pinakamahalagang innovator sa mundo pagdating sa teknolohiya ng drone. Isang perpektong halimbawa ng inobasyong iyon ay makikita sa isang panayam ng The War Zone o The War Zone kay Deborah Fairlam, co-founder ng Green Flag Ventures. Isang batikang profesional sa pamumuhunan sa teknolohiya, matagal nang naninirahan si Deborah Fairlam sa Kyiv. At sa buong panahon ng digmaan sa Ukraine, patuloy niyang inilalagay ang malaking kapital sa mga startup na may kinalaman sa drone na siyang inaasahan ngayon ng Ukraine upang mabilis na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa depensa. Sa panahon ng panayam, binanggit ni Fairlam ang isa sa kanyang pinakabagong pamumuhunan. Nag-invest kami sa isang kumpanyang tinatawag na Swarmer na gumagawa ng autonomy at swarming capabilities, sabi niya kay The War Zone. Isa itong software na maaaring ikabit sa iba't ibang klase ng drone, mapamalaki man o maliit, o fixed wing, na maaari nang lumabas at isagawa ang mga operasyong nakaprograma sa software. Ang mga produktong tulad nito at ang artificial na intelihensya software na nabanggit kanina ang tunay na nagpapatingkad sa Ukraine sa larangan ng drone. Sa kaso ng Swarmer, hindi lang pagbibigay ng kakayahan sa mga drone ng Ukraine na magkaisa para magsagawa ng malalaking pag-atake ang teknolohiyang iyon. Ginagawa rin nitong immune ang mga drone na iyon sa mga teknik ng electronic warfare ng Russia. Ang paraan ng paggana ng Swarmer at ng iba pang mga component system, lalo na pagdating sa nabigasyon at kakayahang lumipad sa mga lugar na may matinding electronic warfare at global positioning system denial, ay nakabatay karamihan sa software. Pero ang meron silang lahat ay isang uri ng hardware plug-in o middleware
na nagbibigay daan para maisama ang mga sistemang ito sa kahit anong drone body na gawa ng iba't ibang manufacturer. Sabi ni Fairlam, ang bagong teknolohiya ay parang plug and play lang talaga. At sabi ni Fairlam, ginagamit na ito ngayon. Ibig sabihin na subukan na ito sa aktwal na labanan at malamang na mas lalong gagamitin ito ng militar ng Ukraine sa lalong madaling panahon. Dito, ipinapakita ng Ukraine ang kanilang pag-unawa sa isang mahalagang konsepto na makakatulong sa kanila na maging isang military superpower na hihigit pa sa Russia. Hindi sapat ang dami lang. Ang reputasyon ng Russia bilang isang military superpower ay nakabase dito. Ang pagkakaroon ng kalamangan sa bilang kumpara sa halos lahat ng ibang militar sa mundo, maliban sa dalawa pang superpower. Ayon sa panimula ng video na ito, sinabi ng Global Firepower na ang militar ng Russia ay may 132 milyong aktibong tauhan na ginagawa itong ikalima sa pinakamalaking hukbo sa mundo. Pumapangalawa lang ang bansa sa Estados Unidos pagdating sa dami ng eroplanong kaya nitong gamitin na umaabot sa 4,272. Ang nabawasang 5,700 at 50 tangke ay sapat pa rin para mapangalawang pwesto ito. Kahit na nawala na ng Rusya ang humigit kumulang 11,000 tangke sa Ukraine, mas marami pa rin itong self-propelled at towed artillery kaysa sa anumang ibang bansa. Nangunguna rin ito sa multiple launch rocket systems at ang 400 at 19 na kagamitan ng hukbong dagat nito ay nasa ikatlong pwesto sa bahaging iyon. Mga numero. Ang paraan ni Putin ay palaging mas marami siyang lahat ng bagay kaysa sa kalaban niya para mapiga niya ang tagumpay. Napatunayan na iyon ng 3.5 taon ng digmaan sa Ukraine. Ang laro ng bilang ng Russia ay hindi kasing halaga ng iniisip ni Putin. Sa ngayon, ang Ukraine ang nangunguna sa laro ng bilang pagdating sa paggawa at pagpapalipad ng mga drone. Pero hindi tulad ng Russia, hindi ito kontento sa mga nagawa na nito. Ang teknolohiyang gaya ng ginagawa ng Swarmer ay nangangakong gagawing mas epektibo kaysa dati ang napakaraming drone ng Ukraine. Habang umaasa ang Russia sa lalong lumang kagamitan para tulungan ang mga sundalong kulang sa pagsasanay, ang Ukraine naman ay gumagawa ng mga teknolohiyang maaaring magpaluma hindi lang sa mga kagamitang iyon, kundi pati na rin sa mga sundalong gumagamit nito. Yan ang susi sa karera ng mga superpower. Marami ring ginagawang drone ang Russia. Target nito ang paggawa ng halos 2 milyong first-person view na drone pagdating ng 2025. Pero hindi nito natutumbasan ang Ukraine pagdating sa dami o sa teknolohikal na pag-unlad. Ang mga drone ng Russia ay hindi talaga gumagamit ng komplikadong software katulad ng sa Ukraine. Doon nagkakaiba ang pilosopiyang militar ng dalawa. Ginagamit ng Ukraine ang kanilang pagiging malikhain at mapanlikha na ipinakita nila sa kanilang depensa laban sa mga puwersa ni Putin. Para gawing pinakamakapangyarihan sa mundo ang kanilang mga drone, umaasa si Putin sa lumang paraan ng paggawa lang ng mas maraming drone na teknolohikal na mas mababa ang kalidad. Habang umaasa siyang papanig sa kanya ang dami, hindi gumagana ang paraang iyon. Ang pagpupumilit ni Putin na manatili sa paraang iyon ay ginagawa ang Russia na parang isang militar na dinosaur sa makabagong panahon. Pero bukod sa paggawa ng mga drone sa napakaraming bilang at pagtiyak na ang mga drone na iyon ay nasa pinakabagong teknolohiya dahil sa kanilang mga makabagong advancement. May isa pang aspeto ng pagtutok ng Ukraine sa mga drone na makakatulong dito para maging isang superpower. Ang pera. Balik tayo sa kasunduan sa United States na nabanggit sa simula ng video. Isipin mo muna kung ano ang ibig sabihin ng kasunduang iyon. Dahil sa kagalingan ng mga drone ng Ukraine, handa ang United States na bumili nito ng 30 bilyon bilang bahagi ng isang kasunduan sa palitan. Siguradong susunod ang ibang mga bansa, lalo na kung matatapos ang digmaan sa Ukraine at hindi magtatagumpay si Putin na sakupin ng bansa. Ang ibig sabihin nito ay may potensyal ang Ukraine na gamitin ang kanilang mga drone bilang malaking pagkakakitaan na makikinabang ang iba pang bahagi ng kanilang militar. Ayon sa Reuters, gagastos ang Ukraine ng dolyar, 537 bilyon para sa depensa sa 2025, nakatumbas ng 26% ng kanilang gross domestic product o gross domestic product. Noong 2024 umabot sa halos dolyar 19,000 at 74 bilyon ang kabuuang gross domestic product ng Ukraine batay sa ulat ng Trading Economics.
Sa konteksto ng bagong kasunduan ng Pilipinas sa United States, marami itong ipinapakita. Kung ipagpapalagay na tama ang halagang 30 bilyon, ang Ukraine ay makakakuha ng mahigit sa kalahati ng budget sa depensa para sa 2025, halos 1/6 ng taunang gross domestic product. Galing ito sa pagbebenta ng mga drone sa United States. Tandaan na ang Ukraine ay kasalukuyang nasa aktibong digmaan. Magbibigay ito ng mga drone sa United States habang ginagamit din nito ang mga drone para labanan ang Russia. Dito pumapasok ang paggawa ng drone na niyan Ukraine. Gumagawa ito ng mga drone sa sobrang dami kaya kaya nitong magbenta ng libu-libo nito sa United States. Mabilis nating silipin ang hinaharap. Sa isang perpektong mundo, hindi magtatagumpay si Putin na sakupin ang Ukraine at matatapos ang digmaan. Naway matulungan ang Ukraine na muling itayo ang kanilang nasalantang bansa sa pamamagitan ng pagpilit ng mga kanluraning bansa sa Russia na sagutin ang karamihan ng gastos. Magkakaroon pa rin ang Ukraine ng napakalaking industriya ng paggawa ng drone na mayroon ito ngayon. Ibig sabihin nito, makakagawa sila ng mas maraming drone kaysa dati at hindi nila ito aktibong gagamitin. Ang mga drone na iyon ay maaaring maibenta ng maramihan dahil sa Ukraine, na nagpapakita kung gaano sila kahalaga sa bawat bansa noong digmaan sa Ukraine. Bilyon-bilyong dolyar ang dadaloy papunta sa Ukraine. At ang ilan sa perang iyon ay papasok sa isang siklo. Kaya naman, lumalakas ang industriya ng drone sa Ukraine, na nagbibigay ng pagkakataong makapagbenta ng mas maraming drone at kumita ng mas malaking pera. Ang natitira ay maaring ilaan sa ibang bahagi ng militar, na magpapalakas sa Ukraine sa lahat ng aspeto. Hindi lang mas marami at mas magagandang drone ang magdadala sa Ukraine bilang susunod na dakilang superpower. Ang potensyal ng mga sandatang ito bilang pagkakakitaan para sa Ukraine ay nagpapakita ng walang katapusang posibilidad kung paano pa nila mapapalakas ang kanilang militar. Sa paglipas ng panahon, ang siklo ng muling pamumuhunan sa sarili nito ay maaring sapat na upang gawing isang superpower ang Ukraine, na mas makapangyarihan pa kaysa Russia, lalo na pagdating sa tradisyonal na digmaan. Ngayon, ilang beses nang nabanggit kung gaano kahalaga ang paglago ng sektor ng paggawa ng drone ng Ukraine sa pag-usbong ng bansa bilang isang military superpower. Diyan papasok ang isa pang salik na magiging mahalaga, ang mas malawak na industriya ng depensa ng Ukraine. Bukod at kabilang ang mga drone, namamayagpag ang sektor ng depensa ng Ukraine. Pinapatunayan ito ng mga numero. Noong Mayo, tumayo si Herman Smetanin, Ministro ng Estratehikong Industriya ng Ukraine, sa harap ng malaking tao sa ikalawang European Union at Ukraine Defense Industry Forum sa Brussels. Sa kanyang talumpati, nagbigay si Smetanin ng ilang kawili-wiling balita. Sa ngayon, mahigit 40% ng mga sandatang ginagamit ng puwersang pananggulan ng Ukraine ay ginagawa na sa Ukraine. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyo sa inyong ambag. Habang pinuri ni Smetanin ang mga katuwang ng Ukraine sa kanyang talumpati, ang pinakamahalagang balita ay ang mabilis na pag-unlad ng sektor ng depensa ng Ukraine. Noong 2024, halos triple ang laki at produksyon nito. Kinailangan ito dahil sa digmaan laban sa Russia. Ngunit isa rin itong senyales na nagsusumikap ang Ukraine na maging sapat sa sarili. Pagdating sa mga sandatang ginagamit nito, hindi pa nararating ng Ukraine iyon, malayo pa. Ang kakayahang makagawa ng 30% ng mga sandatang ginagamit nito laban sa Russia ay malayo na kumpara sa simula ng digmaan, nang nabuhay ang Ukraine sa tulong ng mga kanluraning kaalyado nito. Lumalaking rin ang mga bilang. Noong Hulyo 17 iniulat ng Defense News na nagsusumikap ang Ukraine na pataasin ang lokal na produksyon ng depensa hanggang sa matugunan nito ang 50% ng kasalukuyang pangangailangan ng Ukraine sa panahon ng digmaan sa loob ng susunod na 6 na buwan. Noong Abril, iniulat ng Kiev Independent na ang produksyon ng mga misil ng Ukraine ay tumaas ng 8 beses sa 2,000 at 24 kumpara noong 2,000 at 23. Ang malinaw ay ang paglago sa lahat ng aspeto, hindi lang sa paggawa ng drone, kundi sa bawat uri ng sandata
na napatunayan ng Ukraine na epektibo laban sa tumatandang militar na superpower ng Russia. Muli, pag-isipan mo kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap, gaya ng sa kanilang mga drone. Kung magtatagumpay ang Ukraine sa kanilang depensa laban sa mga puwersa ni Putin, magkakaroon sila ng kakayahang palawakin pa ang kahangahangang paglago upang makagawa ng mas maraming sandata. Maraming bansa ang gugustuhing bumili ng mga sandatang iyon. Nahubog ang mga ito sa gitna ng labanan at napatunayang epektibo, katulad ng mga drone ng Ukraine. Patuloy lang ang ikot ng siklo, mas maraming pera ang pumapasok. Lumalago ang sektor ng depensa ng Ukraine. Itinatatag nito ang sarili bilang isang leader sa pandaigdigang paggawa ng mga kagamitang pandepensa na nagpapalakas sa kanilang militar. Malapit nang maging military superpower ang Ukraine. Binago nito ang pananaw ng kanluran tungkol sa digmaan. Ipinunto iyon ng Business Insider. Noong Hulyo siyam na binanggit na napansin ng mga militar ng kanluran ang mabilis na inobasyon at pag-aangkop ng Ukraine sa depensa. Nakita rin ng mga militar na iyon kung gaano kaepektibo ang Ukraine laban sa militar ng Russia na mas malaki at, sa papel, mas makapangyarihan. Ang tanging pumipigil sa Ukraine na maging isang superpower na kaya nitong marating ay ang issue sa pondo na nabanggit kanina. Habang nare-resolba ang issue sa pamamagitan ng mga kasunduan tulad ng sa Ukraine at United States, sa hinaharap, maaaring magbenta ang Ukraine ng bilyon-bilyong dolyar ng napatunayan nitong mga sandata sa mga kaalyado, mas lalakas pa ang bansa. At iyan ay magandang patungo sa isa pang mahalagang dahilan kung bakit sa huli ay malalampasan ng Ukraine ang Russia bilang isang military superpower. Lakas dahil sa pakikipag-ugnayan. Ang kakayahan ng Ukraine na mag-innovate at gumawa ng mga sandata ay ginawa itong isang napaka-kaakit-akit na kaalyado para sa mga organisasyon tulad ng NATO at European Union. Noong Abril 2023 pa lang, iniulat na ng The Guardian na sinasabi ni dating kalihim general ng NATO na si Jens Stoltenberg na lahat ng kaalyado ng NATO ay sumang-ayon na magiging miyembro ang Ukraine. Noong panahong iyon, nakatuon ang usapan tungkol sa pagiging miyembro sa ideya na kailangan maging miyembro ng Ukraine upang matiyak na mayroon itong mga garantiya sa seguridad. Hindi pa rin nagbago iyon. Pero sa 2025 gugustuhin ng NATO na maging miyembro ang Ukraine. Dahil sa lahat ng mga nabanggit na dahilan, hindi pa rin nagbago ang posisyon ng NATO. Muling iginiit ni Mark Rutte, kasalukuyang kalihim general ng NATO, sa isang kamakailang summit sa Vilnius na gusto ng lahat ng miyembro ng NATO ang Ukraine. Malinaw na nakikipagtulungan ng husto ang European Union sa Ukraine para matulungan itong ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Nag-apply na ang Ukraine para maging miyembro ng European Union noong Pebrero 28, 2022 kasabay ng pag-atake ni Putin. Nagsimula na ang negosasyon para sa pagiging miyembro noong Hunyo 2024. Ang problema sa parehong kaso, lalo na sa NATO, ay darating lang ang mga pagiging miyembro na ito kung makakaligtas ang Ukraine sa digmaan nito laban sa Russia. Pero kung ipagpapalagay nating mangyayari iyon, kailangan talagang gawin. Para sa lahat ng tinalakay sa video na ito, ang huling piraso ng Ukraine superpower puzzle ay mailalagay na. Ang pagiging direktang konektado sa mga bansang may nuclear arsenal, tulad ng Pransya, United Kingdom, at lalo na ang United States ay magpapahintulot sa Ukraine na labanan ang banta ng nuklear. Iyon na lang ang natitirang sandata na nagiging mabilis na alas ng Russia laban sa kalaban. Dagdag pa rito, ang pagiging miyembro sa mga organisasyong ito ay magpapadali sa pag-unlad ng Ukraine. Magiging isa sa pinakamalalaking tagagawa ng depensa sa Europa sa pamamagitan ng pagdadala ng mga sandatang subok na sa labanan sa loob ng NATO at European Union. Karagdagan, makikinabang ang Ukraine sa suporta habang pinapaunlad nito ang industriya ng depensa. Wala sa mga kaalyado nito ang magnanais na itigil nito ang nasimulan na dahil ang isang makapangyarihang bansa, ang Ukraine, ay mabuti para sa buong kanlurang mundo. Lahat ng ito ay isa lamang sa mga posibleng kinabukasan na maaring naghihintay para sa Ukraine.
Pero muli, balik tayo sa malaking kondisyon na nabanggit kanina. Kailangan munang manalo ng Ukraine laban sa Russia. Saka palang magkakaroon ng pagkakataon ang Ukraine na matupad ang potensyal nito na maging isang military superpower na maaaring humigit pa sa Russia. At ang paglagpas ng Ukraine sa Russia sa usaping militar ay mas bibilis lang kung patuloy na uubusin ni Putin ang mga imbentaryo ng Russia. Malapit nang maubusan ng armas ang Russia. Ubos na ang arsenal ng Soviet nito, na siyang nagpapahinto sa makina ng digmaan ni Putin. Para sa karagdagang komentaryo tungkol sa kinabukasan ng Ukraine matapos ang digmaan nito laban sa Russia, panoorin ang iba pa naming video at mag-subscribe sa Military Show.